pwede rin natin gawing libangan ang pagbablog. What's up mga kasipag? Welcome sa bago nating video mga kasipag. Ako nga pala si Diosdado Alaman, isang mahirap lang na vlogger mga kasipag na gusto rin maging vlogger mga kasipag. Bago lang ako nagsimula mag-vlog mga kasipag or magiging vlogger mga kasipag or sa pagiging content creator. Ang gusto ko lang nito mga kasipag sa pagiging content creator mga kasipag or sa pagiging vlogger ay nakakalibang rin siya mga kasipag. Welcome mga kasipag, andito tayong mga kasipag sa probinsya mga kasipag. Dito sa lugar namin mga kasipag. Maganda din views mga kasipag oh. Dito sa lugar namin oh. Yan bundok yun oh. Maganda na ng views diyan mga kasipag. Yan. Yan maganda din yung views diyan mga kasipag. Kaya nagwa-vlog ako mga kasipag or nagko-content mga kasipag kasi minsan mga kasipag wala akong magagawa, naiinip ako. Kaya naisipan ko mga kasipag na ano kaya kung magko-content na lang ako or magwa-vlog na lang ako para mawala yung stress ko pagiging content creator mga kasipag. Medyo may nabago naman sa buhay ko mga kasipag, yung hiya mga kasipag. Ang hirap labanan mga kasipag, yung hiya mga kasipag in public mga kasipag. Okay mga kasipag, bago natin simulan mga kasipag, ibabahagi na kunting natutunan ko mga kasipag na pwede nyo ring papapulutan kahit kunting nagbabala ka ba na maging vlogger o content creator mga kasipag. Good news ay mga kasipag dahil ang pagkukontent ng mga kasipag ay trending na mga kasipag o isang wave mga kasipag kasi ang pagkukontent mga kasipag or pagiging vlogger mga kasipag ay isa siyang real marketing mga kasipag. Okay mga kasipag, ipapaliwanag ko pa sa inyo mga kasipag. Pero bago ang lahat mga kasipag, ikukwento ko muna sa inyo mga kasipag yung aking maiksing kwento mga kasipag sa pagiging content creator mga kasipag or sa pagiging vlogger mga kasipag. Unang-una mga kasipag, kung balak mong maging vlogger o content creator mga kasipag, unang-una ay labanan natin yung hiya mga kasipag dapat kasi yung hiya mga kasipag yung nag-block sa atin mga kasipag. Yung una talaga nga haharapin natin mga kasipag yung takot sa hiya mga kasipag. Kasi yun nga alam natin na nasa public po tayo mga kasipag para nagko-content o pag nagvo-vlog mga kasipag. Kung nahirapan ka mag-content mga kasipag or nagba-vlog mga kasipag, welcome ka sa video natin mga kasipag dahil kung isa ka sa sumubaybay mga kasipag sa aking pagko-content mga kasipag or sa pagiging vlogger mga kasipag, mayroon kang munti o idea mga kasipag na kapahulutan mo ng kahit kunting aral lang mga kasipag. Bago pa lang ako naging vlogger mga kasipag, 6 months ago na mga kasipag, bago pa lang ako naging vlogger, yung pinasukan ko itong mundo ng pagko-content mga kasipag, ang unang nasa isip ko mga kasipag agad ay ang hiya, ang hirap mga kasipag, ang hirap gumawa ng vlog o ang hirap gumawa mga kasipag ng, yung unang ginawa ko mga kasipag ay yung pumapasok agad sa isip ko yung hiya mga kasipag. Kaya nasa isip ko mga kasipag na yung hiya mga kasipag may solusyon yan mga kasipag. Kaya nga mag-take tayo ng trial and error mga kasipag. Oh, ang ingay ng aso mga kasipag oh. Yung aso nakikiblog na rin. Tingnan niyo mga kasipag oh, yung kahit aso yun oh, maliit oh, yun oh. Yan. Aso yung mga kasipag, nakikiblog na rin siya mga kasipag eh. Yun mga kasipag, kung nahirapan ka mag-vlog mga kasipag, kagaya ko rin mga kasipag, mahirap mag-vlog mga kasipag. Mayroon ako natutunan mga kasipag na ibabahagi ko sa iyo mga kasipag. Okay mga kasipag, tara mga kasipag. Pansin mo mga kasipag, oh ganda ng views ko mga kasipag. Ganda niyan mga kasipag yung views natin. Wala nang tatalo diyan mga kasipag kahit anong ganda ng mga building ba diyan mga kasipag o anong ganda ba ng mga establishment diyan mga kasipag. Walang tatalo diyan mga kasipag. Kaya sa pagiging vlogger mga kasipag, kahit saan tayo pwede mag-vlog mga kasipag. Yun po yung aking nakikita mga kasipag. Kahit saan pwede tayo mag-vlog. Kahit hindi ka mayaman, kahit hindi ka successful, pwede ka rin mag-vlog mga kasipag na kung ikaw isang mahirap na kagaya ko na gusto rin maging vlogger mga kasipag, pwede ka rin mag-vlog mga kasipag. Kasi ang pag-vlog mga kasipag ay para po yan sa lahat mga kasipag. Kung talagang gusto mo mag-vlog mga kasipag, ay talagang mag-vlog ka, mag-upload ka na mag-upload mga kasipag. Ang unang pag-upload ko mga kasipag ay nakakahiya mga kasipag talaga in public. Pero na-realize ko mga kasipag na in public na tayo ngayon mga kasipag, halos lahat mga kasipag. Kasi bakit in public mga kasipag? Kasi lahat ngayon mga kasipag nag-YouTube, nag-Facebook mga kasipag o nagsishare ng kanilang kahit anong i-share ng kasipag, kaya in public na tayo makasipag. Pwede naman tayo mag-public makasipag, maliban na lang yung mga sikreto natin, hindi natin siya pwede i-public makasipag. Pero kung ibabahagi lang natin makasipag, yung magbabahagi lang tayo ng value makasipag, pwede yun makasipag. Yung ating alam, para kapupulutan din ng kunting aral ng iba, kahit kunting alam lang, experience, o kahit sa trabaho makasipag, pwede natin yung i-vlog makasipag or i-content makasipag para mayroon tayong maibabahagi makasipag. Sa totoo lang makasipag, ang hirap talaga gumawa ng content makasipag or pag-vlog makasipag. Pero sa una lang yung makasipag, sa umpisa lang yung makasipag. Pero pag nakapag-upload ka na makasipag ng ilang beses makasipag at pag tinuloy-tuloy mo siya makasipag, para bagang halos hanap-hanapin mo na siya makasipag na gusto mo pang mag-vlog makasipag or mag-content makasipag. Unang-una nawala na yung hiya mo, may tapang ka na humarap sa kamera. At eventually masasanay ka rin makasipag na kagaya ko makasipag na
hanggang ngayon mga kasipag, may kunting hiya pa naman ako mga kasipag, pero halos nawawala na rin siya mga kasipag. Natututo na rin ako magsalita mga kasipag kahit bulol-bulol ako. Kaya kung gusto natin mag-vlog ay pwede mga kasipag. Kahit anong views mga kasipag, kahit saan tayo makasipag, pwede tayo mag-vlog makasipag. Kasi maganda rin yung vlog makasipag para sa akin makasipag. Mainam rin siya gawin makasipag. Ang ginagawa ko makasipag, ginagawa ko siya ngayong libangan makasipag. Pag nainip ako, ginagawa ko siyang libangan. May share naman ako makasipag gaya nito na kunting value makasipag na na-experience ko rin makasipag sa aking pagiging content creator makasipag. Kahit bago pa lang ako, may na-experience ako makasipag. Yun po yung hiya makasipag, natanggal na sa akin makasipag. Ang ginagawa ko, yun lang makasipag, ang ginagawa ko, nag-upload lang ako makasipag na nag-upload makasipag. At eventually makasipag, halos nawawala na yung hiya ko makasipag. Nasasanay na rin ako magsalita makasipag, in public makasipag. Ngayon, andito, kahit na bulol-bulol ako makasipag. At nakagawa na rin ako ng content makasipag, kahit wala akong success makasipag. Nagawan ko pa rin siya ng paraan makasipag. Yun nga makasipag na kahit saan tayo makasipag, pwede tayo mag-vlog kung gustuhin natin makasipag. Kung may alam ka dyan, na hindi alam ng iba, malaking bagay na makasipag. Pwede na nating i-vlog makasipag para mayroon ding iba na kapupulutan din nila kahit kunting aral makasipag. O mayroong iba na interesado sa binabahagi o makasipag na natutuwa sila makasipag dahil ay may kunting value makasipag na pwede rin lang may apply makasipag sa kanilang buhay. Pwede rin yun makasipag. Gaya ko makasipag, nag-upload ako makasipag, dati akong OFW makasipag. Gumawa ako ng content makasipag about sa OFW kasi linya ko yun makasipag eh. Yun nga yung natutunan ko sa pagiging OFW makasipag, gaya nung binahagi ko nung sa aking mga vlog dito makasipag. Kung buksan mo yung aking YouTube channel, nandyan po lahat makasipag. Yung diskarte ko about sa OFW makasipag. Sa totoo lang makasipag, hindi ako naging successful sa pagiging OFW makasipag kasi yun nga, pundar-pundar ng kunti. Pera, hindi naman kalaking sahod, naubos rin makasipag. Kaya ang nakikita ko talaga makasipag, kung gusto nating umangat mga kasipag ay didiskarte tayo sa kanya-kanya nating buhay makasipag. Pwede rin tayong magnegosyo makasipag. Yun yung nga binahagi ko makasipag na magnegosyo tayo ng kanya-kanya makasipag. Kaya ko rin binahagi makasipag yun, lalo na sa ating mga OFW makasipag kasi ang hirap ng OFW, kasi ang hirap ng sitwasyon ng OFW makasipag. Nagtrabaho sa malayong lugar makasipag, ang hirap. Lalo na sa pamilya natin, mga kasipag, kailangan natin ng makausap ng maayos palagi yung ating pamilya makasipag. Kasi ang hirap ng lumay makasipag, hindi natin alam makasipag eh. Kaya nga risky po ang pagiging OFW makasipag eh. Baka akala nila makasipag ng pagiging OFW mayaman ka na, nagkakamali po sila. Ang pagiging OFW ay risky po unang-una. Baka kung hindi malakas ang loob mo, huwag ka na mag-OFW, baka unang-una pa lang iwanan mo yung pamilya mo, baka hindi mo kayang iwan. Kaya ang OFW makasipag ay mga bayani makasipag. Shout out sa ating mga OFW. Mga bayani po yun sila makasipag na nag-fake ng risk makasipag. Para sa akin makasipag, babalik pa rin ako sa pagiging OFW makasipag. Mayroon akong extra income dati, halos walang puhunan. Kumita na sana ako ng medyo malaki, pero nagasto ko siya makasipag. Yun yung malaking pagkakamali ko ng makasipag. Dapat ay ginagawa ko na siyang negosyo makasipag. Dapat kung hindi ko siya nagaston makasipag, dapat nauna nagawa ko na siyang negosyo makasipag kahit maliit lang. Pero okay pa rin makasipag kasi isa po yung learning sa akin makasipag yung pagkakamali ko makasipag. Dapat yung pera na yung makasipag ay nire-reinvest ko ng nire-reinvest yung pera ng makasipag para lumaki makasipag at magawa ng negosyo makasipag. Kaya extra income yung makasipag kasi ako nagtatrabaho makasipag. Kaya ang hirap makasipag, ikaw magtatrabaho. Kahit kikita makasipag, ikaw ang nagtatrabaho. Kaya ang negosyo makasipag para sa akin, matawag ko siya na negosyo. Ay yung may mga tauhan ka, pwede mo na siyang iwan, gumagana yung negosyo mo, nag-ooperate kahit wala ka, yun po yung tunay na negosyo makasipag. Kasi kung para sa akin makasipag, kagaya ko ng negosyo makasipag na kahit kunti lang makasipag, napakaliit lang, ako ang nagtatrabaho makasipag, kaya hindi ko siya matawag na negosyo makasipag. Matatawag ko siyang ako ang nagtatrabaho, kaya mahirap makasipag. Ikaw ang nagtatrabaho, hindi ka makapag-isip ng maayos, kung ano pa yung improvement makasipag, kailangan natin ng makapag-isip pa makasipag. Kaya yung iba makasipag, yung mga negosyante makasipag, nag-hire sila makasipag ng kung hindi na nila kaya sa negosyo makasipag, kung sila lang nag-hire sila makasipag ng katulong makasipag para makapag-isip silang maayos. Yun po yung tingin ko dyan makasipag. Dito rin sa pagiging vlogger makasipag, isa ning risky ito makasipag. Yung ngayon sinasabi ko makasipag, yung hiya makasipag, risky po yun talaga makasipag. Nakagaya ko dati, hanggang ngayon may hiya pa rin ako makasipag. Yun yung risk makasipag na humarap ako in public makasipag. Dito, hindi lang dito sa alam nyo naman makasipag in public, buong mundo yan makasipag eh. Sinolusyonan ko yan makasipag, tinanggal ko yung hiya ko makasipag dito sa pagbablog. Ang ginagawa ko makasipag ay, ginagawa ko lang siyang libangan makasipag. Pag nainip ako, wala akong magawa makasipag. Okay makasipag, pwede ka rin mag-vlog makasipag. Nakagaya ko nito makasipag, kung napapansin makasipag, na nag-vlog ako makasipag. Pwede ka rin mag-vlog makasipag, kahit hindi ka
kahit hindi ka successful, kahit hindi ka mayaman na kagaya ko mga kasipag, pwede ka rin mag-vlog mga kasipag. Kasi malaki po ang epekto ng pagiging content creator mga kasipag. May future po yan mga kasipag, yung pagiging content creator mga kasipag. Ang unang, at saka may impact po yung pagiging content creator mga kasipag. Ang unang maimpakan dito mga kasipag ay yung mga henerasyon natin mga kasipag na ngayon na nakikita tayo nila na nagko-content tayo. Kasi content ngayon ang labanan mga kasipag, o yung web mga kasipag, yun yung content mga kasipag, pagiging content creation mga kasipag. Lalo na sa mga negosyante mga kasipag, habang nagnegosyo sila, nagko-content, boom, sasabog sila dyan mga kasipag. Yun po yung nakikita ko mga kasipag. Kaya kung mahirap ka na kagaya ko na kumakain na ng 3 beses sa araw, pwede ka magko-content mga kasipag. Nagaya nito, isang mahirap lang, pwede ka rin magko-content mga kasipag. Okay mga kasipag, kaya ako binahagi itong video na itong mga kasipag kasi marami po sa atin ng mga kasipag na gusto maging content creator na nahihiya mga kasipag, hindi makagawa ng content. Kaya kung mapanood mo ito mga kasipag, yung binahagi ko mga kasipag, ay makapag-content ka na mga kasipag. Okay mga kasipag, maraming salamat sa panood ng video na ito mga kasipag. Huwag ka mag-alala mga kasipag kung gusto mo maging content creator o magiging vlogger, walang sa pilitan yan mga kasipag. Pero kung gusto mo lang mga kasipag, kung napanood mo lang yung video ko na ito mga kasipag mula sa umpisa mga kasipag, ay may mabago na sa'yo mga kasipag. Pwede ka na rin makapagsimula ng content mga kasipag. Ang ingay ng aso mga kasipag, nakikipag-content na rin mga kasipag. Gagong aso, hindi ko sinaway mga kasipag. Baka kagatin ako, joke lang. Okay mga kasipag, ang trabaho ko pala dati mga kasipag ay isang heavy equipment operator mga kasipag. Para sa mga gustong matuto mga kasipag, pwede kayong mag-join mga kasipag sa heavy equipment operator group. Para may matutunan kayo mga kasipag na kunting kalaman o diskarte, kunti, okay na yung mga kasipag. At welcome dito, lalo na yung ating mga magagaling na driver at operator mga kasipag. Welcome na welcome sila mga kasipag na maglapag ng kanilang magaling experience para kakapulutan din natin o kapupulutan din ng aral. Kasi magaan sa pakiramdam, may babahagi tayo. Yun po yun mga kasipag. Okay mga kasipag, kung nagustuhan mo yung video na ito mga kasipag sa isang simpleng mahirap na content creator mga kasipag, pwede mo akong i-like, comment, and share, or subscribe sa YouTube channel or click the bell button below para ma-notify ka sa mga bago ko namang video na i-upload. Okay mga kasipag, Lucas 10:16 sabi ng Panginoon, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Okay mga kasipag, maraming salamat sa panonood ng video na to. I love you, bye, ciao.